Pupunta ka ba sa sementeryo ngayong araw ng mga patay at naghahanap ka ng espesyal na kandila? Narito ang incenso candle for cleansing mula sa likha. Kabayan, naka-super discount ang ating incenso candle. From 299, 199 na lang. At ang tea light, from 149, 99 pesos na lang mga kabayan ko. Magsindi ka nito. Espesyal na kandila para sa araw ng mga patay. Kahit isang beses sa isang taon kabayan, magsindi ka para sa mahal sa buhay. Muli mga kabayan ko, naka-super discount yan. Order ka na para umabot pa bago mag-araw ng mga patay. Kung interesado ka, nariyan sa basket. JD. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Rosaline. Taong 1980. Antique. Naguguluhan si Rosaline kung bakit halos lahat ng kaanak naghihiwalay matapos makabuo ng pamilya. Lumaki ang dalaga sa piling ng lola na kalaunay na mayapa. Dahil dito palipat-lipat ng tahanan. Sa pananatili sa bawat poder, napansin ng dalaga na hindi magtatagal, magkakawatak-watak at magkakasakit. Hindi niya tuloy malaman kung sino ang salarin. Ang pagkakataon ba o siya itong malas na dumating sa buhay nila? Oh, lalayas ka uli. Palipat-lipat ka na lang ng tahanan ah. Nag-away-away na naman ba sila? Ang gulo ng pamilya mo ano? Hindi kaya gawa-gawa lang nila yan para mapalis ka? Isipin mo ha, kapag napupunta ka sa tahanan nila, maya-maya ang pag-aaway hindi lang isang beses. Hindi mo ba napapansin yun? Tanong ni Ruel, kababata ni Rosaline. Ginagawa mo namang sobrang sama na mga kaanak ko. Ganyan yung nangyayari. Ano pang magagawa ko? At saka kung ayaw nila sa akin, sigurado namang magsasabi ang mga yan. Ewan ko lang ha. Pero ganun ang pagkakaintindi ko. Saan ka naman tutuloy niyan? Kung wala ka na mapupuntahan, may bakanting kwarto sa bahay ko. Umalis kasi yung ate ko ng ibang bansa kaya wala nang gagamit ng silid. Tumango na lamang si Rosaline. Sa kabilang banda, napapaisip sa sinabi ng kaibigan. Gayunpaman, hindi masyadong binigyan ng pansin. Hindi man karangyaan ang buhay ng mga kaanak. Wala sa ugali nila nagagawa ng kwento o eksena para itaboy ang kadugo. Mapagmahal ang mga ito. Mabubuti. Sadyang umabot lang sa punto na may mga problemang dapat harapin. Nanuluyan sa tahanan ni Tito Ray. Kakalipat lang din ang pamilya sa lugar. Natuwa nang makita siya. Kagad pinatuloy at binigyan ng maayos na tulugan. May nag-iisang anak na 3 taon. Ang asawa ay kakagaling lang sa ospital matapos atakin sa puso. Sa ngayon ito ang tinutukan. Sumakto ang pagdating ni Rosaline para may katuwang sa pagbabantay. Hindi sinamantala ng Chewin ang dalaga. Sa bawat tulong sa bata o sa asawa ay may binabayad. Ayaw isipin na ginawang katulong. Tumutol si Rosaline dahil hindi sumagi ang ganong ideya. Para sa kanya, ikinatutuwang may nagagawa para sa ikabubuti ng lahat. Kaso nga lang, nagpumilit ang Chewin na bigyan siya kahit papano upang may laman ng bulsa. Hindi na rin nakatanggi ang dalaga. Sa paglipas ng araw, hindi maiwasan ni Rosaline ang mapaisip. Sa kabilang banda, natatakot na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na magdudulot ng pagpapalayas. Ilang beses na siyang nagpapalipat-lipat at kapag napaalis pa sa tahanang ito, wala nang mapupuntahan. Rosaline, dadaling ko pala si Tia Jess mo sa ospital. Baka ilang araw kami roon ha. May pagsusuri pa kasing gagawin Ikaw na munang bahala sa bata, may gatas pa naman diyan. Nakabili na ako ng kakailanganin sa buong linggo.
Kung sakali may problema, tawagan mo lang ako. Iiwan ko ang telepono ng Tia Jess mo para may magamit ka. Mag-ingat kayo ha. Tumango si Rosaline. Maya-maya pa umalis ang Chewin kasama ang asawa. Binuhos ng dalaga ang atensyon sa pagbabantay ng bata. Hindi ito magulo, kaya madaling napakisamahan. Pagsapit ng hapon habang dinuduyan ng bata, napansin ang pagdaan ng isang matanda. Ang pinagtataka, ilang ulit itong pabalik-balik at sa tuwing matatapat sa bahay, hihinto sandali para sumulyap. Hindi pinansin nung una, pero nang tumagal nakaramdam ng kakaiba si Rosaline. Hindi niya may paliwanag. Mabigat ang dibdib. Naging balisa. Maya-maya pa panandali ang nawala sa katinoan. Yung tipo na nablangko, nakalimot sandali. Nang makabalik sa ulirat, nasa pintuan na ang matanda. Nakangiti. Magaan ang pakikitungo pero nakakapagduda. Binati pero nakangiti lang. Walang balak magsalita. Makaraan ng ilang sandali, lumakad ng walang paalam. Sinundan ng tingin. Nagtaka dahil biglang nawala. Napabuga ng hininga. Napapaisip sa nangyari. Sakto namang dumaan si Ruel. Kagad itong tinawag. Yung matanda. Ilang buwan na yun dito ah. Hindi rin alam ko nung kwento sa buhay. Madalas siyang naglalakad. Humihinto sa mga bahay-bahay para makipagkaibigan. Minsan nga, inisip ng mga tao na baka nababaliw na. Kahit sa gabi, lakad ng lakad tapos makikita mong nakatitig. Mantakin mo ha, sa madilim na bahagi patatayo. Akala mo demonyo eh. Saan ba siya nakatira? Medyo pamilyar siya sa akin eh. May malawak na sagingan sa may boundary. Doon siya nanunuluyan. May lumang tahanan na inabando ng dating may-ari. Ang sabi, kaanak daw yung matanda at siya na ang namamahala sa lupa. Ewan ko kung totoo ba. Parang wala naman sa katinoan yun eh. Ngayon lang din naisip ni Rosaline ang itsura ng matanda. Kung hindi nagkakamali, ilang beses na itong nakita. Ang problema malabo sa alaala. Malakas ang kutob. Sa pagsapit ng gabi muli itong makikita. Dahan-dahan ang pag-usad sa daan. Tikom ang bibig pero maririnig ang pagsipol. Nang lumagpas sa tahanan huminto at saka lumingon. Nagkubli ang dalaga para hindi makita. Maya-maya pa umiyak ang bata. Anumang pagsaway ang gawin ay hindi tumatahimik. Humahagulgol sa hindi malamang dahilan. Halos mangitim sa labis sa pag-iyak. Natatakot si Rosaline. Walang ideya kung paanong papatahanin. Dumagdag sa takot ang presensya ng matanda na hanggang sa ngayon nakatayo pa rin sa labas. May kalayuan subalit damang-dama ang pananakot. Maya-maya pa tinawagan ng dalaga ang tiyuhin. Nang makausap ito dito na kumilos ang matanda. Nagmamadali sa paglalakad. Nakainga si Rosalie nang dumating si Ruel. Sinabihan ito ng tiyuhin para samahan sa bahay. Pinaliwanag ng dalaga ang kaganapan. Sa kabutiang palad na unawaan ang pinupunto. Alam mo magmula nang dumating dito yung matanda na yan, Alma yata yung pangalan eh, duda ako sa pagkatao. Kakaiba yung pagiging tahimik niyan. Presensya, tapos kung makatingin parang kakainin ka ng buo. Nanlalamon. Yung kaibigan ni Kuya Nelson sinabing baka mula sa kaliwayan eh. Kung ganun man, hindi na tayo magtataka. Mararamdaman naman yung negatibong presensya sa kanya eh. Ano sinasabi mong kaliwa? Paliwanag mo nga. Nagsasalita ka na naman ng hindi maintindihan eh. Kapag sinabing kaliwa, mga tao nilalang na masama. Gaya ng aswang, mambabarang, mangkukulam, mansisilat, at iba pang pinagbulan ng kasamaan. Diba, sabi mo nang dumating kanina umiyak yung bata? Ibig sabihin, may lahing demonyo yung matandang yan.
Walang ordinaryong tao ang papayak sa isang bata kung hindi naman inaano. Siguradong nararamdaman yung presensya niyan. Napabuntong hininga si Rosaline. Muli na namang napaisip sa sinabi ni Ruel. Si Rosaline ang mag-aalaga sa bata sa susunod pang linggo o hindi kaya naman buwan. Tumawag muli ang tiyuhin. Binalitang matatagalan dahil sa karamdaman ng asawa. Kinausap ng dalaga si Ruel na manatili muna. Nababahala dahil pabalik-balik ang matanda. Bukod sa tahanan, pinagmamasdan nito ang kabilang bahay. Sa puntong ito, napansin ng dalaga na hindi lang pag-iyak ng bata ang nagagawa. Makaraan ang ilang araw, todo ang pag-aaway sa kabilang tahanan. Malayong malayo sa ugali ng mga ito. Nagtataka ang mga kakilala. Hindi naman nag-uumpisa ng gulo ang asawang babae, pero ngayon hindi na matahimik. Sa paglipas pa ng mga araw, tuluyang nagkawatak ang pamilya. Hindi lang yan, nagkaroon ng sakit ang mga anak na kalaunan ay binawian ng buhay. Napagtanto ni Rosaline ang pagkatao ng matanda. Buhat dito, naalala ang mga kaganapan sa dating tinutuluyan. Nalinawan na tama ang hinala. Nakita na dati pa si Aling Alma. May pagkakataon na nasisipat malapit sa tahanan ng tiyuhin at tiyahin. Sa sobrang abala sa ibang bagay, hindi napansin ang kakaiba nitong kilos. Ilang ulit ding nakita sa lugar. Pagkatapos yan magsisimulang magulo ang buhay ng pamilya. Mag-aaway-away, magkakahiwalay, magkakasakit. Hindi na maaagapan ang dinapuan ng sakit. Ito ay mamamatay. Ruel, ano nga ba yung sinasabi mong mansisilat? Ano bang kayang gawin nun? Oh, bakit parang naging interesado ka bigla? Yung mga mansisilat kasi, masama yan. Karaniwan isang matanda nagbabay-bay para maghanap ng biktima. Sisirain yung pamilya, mag-aaway-away, magkakasakit. Minsan pa, mamamatay dahil sa sumpa. Kapala, bakit mo na itanong? Hindi ba sumagi sa isip mo na baka yang si Aling Alma mansisilat? Ikaw na nagsabi na kakaiba siya. Gawin nating halimbawa yung kabilang tahanan. Nagwatak-watak ko. May nagkasakit, may namatay. Lahat nangyari matapos magpakita ang matandang yun. Diba? Posible naman, diba? Napaisip si Ruel. Maya-maya pa lumitaw si Aling Alma. Mabagal ang paglalakad. Tumitingin sa mga bahay hanggang sa huminto ito sa baylingon. Napansin na lang ni Rosalie na biglang nagbago ang ugali ni Ruel. Nagsimula ng away. Hindi na nagtaka ang dalaga. Hinayaan ito. Pinagmasdan ang bawat kilos. Dito napansin na maging ang mga mata ay nag-iba. Nanlilisik. Mahahalata na kontrolado ng kung anong puwersa. Hindi nagtagal nagbubuhat na ito ng kamay. Nagbabasag ng mga gamit. Nang masakta ng dalaga, walang pagdadalawang isip na sinampal. Sa kabutiang palad nagbalik sa ulirat si Ruel. Napatanong kung ano ang nangyari. Hindi makapaniwala ang binata sa ganung paraan mapapasailalim ng puwersa ng mansisilat. Nang silipin sa labas, likod na lamang ni Aling Alma ang nasilayan. Dahan-dahang lumalakad palayo. Rosaline, humingi tayo ng tulong sa kakilala kong babaylan. Sigurado ko, magiging abo yung matandang yan. Si Uray Bayang pa mahusay yan sa pagpuksa ng kampo ng kaliwa. Sandali nga lang. Ang dami mong sinasabi, anong babaylan? Sino si Uray Bayang? Ang isang babaylan, may malalim na kaalaman na pumapatungkol sa lihim na karunungan. May mataas na katungkulan sa kinabibilangan nilang angkan. Kilalang may mataas na kaalaman, hindi lang sa kasaysayan, kundi sa pakikipag-ugnayan sa mga Diyos,
kalikasan, at kung ano-ano pa. Si Uray Bayang ang kilala kong babaylan eh. Sa katunayan, inilihim ang pagkatao niya kasi dating tinutugis ang angka nila. Nagmula pa yan sa Visayas. Ilang taon pa nga lang yan sa lugar natin eh. Bumibisita ako paminsan-minsan. Pero sige, pupunta ako bukas. Magdadala ako ng bigas at iba pang kailangan. Teka, sandali nga. Kung kakilala mo lang yung babaylan, bakit ganyan ka mag-alaga? Kadugo mo ba yun? Hindi. Parang utang na loob ang ginagawa namin ni Kuya Nelson. Naalala mo yung kondisyon ni Papa Ben? Hindi na halos makalakad dahil sa karamdaman eh. Pero nung pinasuri kay Uray Bayang, ayun tumatakbo na. Tinanaw namin na utang na loob ha. Hindi biro ang pagpapalakad sa taong halos wala ng buhay ang mga paa. Ano, puntahan natin bukas? Huwag ka mag-alala, mag-aarkila ako ng motorsiklo. Pumunta ka mag-isa mo. Kung makaaya ka, akala mo walang bata dito. Ano gusto mo, iwan ko to? Tas pagbalik natin, nabiktima na ni Aling Alma. Ikaw ang magpunta roon. Tapos ipaliwanag mo sa babaylan yung nangyari. Humingi ka ng payo kung anong gagawin natin. Mas mabuti kung sasama ka. Hindi lang naman ako may karanasan eh, ikaw rin. Baka may tanong si Urang Bayang tapos hindi ko masagot. Walang nagawa si Rosaline kung hindi pumayag. Nakuryoso sa sinasabing babaylan. Pagsapit ng umaga, gumayak na ang lahat. Nasa bakuran si Ruel. Nakaabang lulan ng motorsiklo. Nang lalakad na, biglang natigilan ng hindi umandar ang sasakyan. Sa unahan nasipat si Aling Alma. Sa inis si Ruel, kumuha ng itak. Nagmamadali sa pag-alis ang matanda. Sinata na rin ni Rosaline dahil nakatingin ang ibang tao. Mahabang biyahe. Halos sumuko ang dalaga dahil ilang bundok ang dinaanan. Kamuntikan pang mahimatay sa takot. Masyadong matarik ang kalsada. Dagdag sa alalahanin ang bitbit na bata. Hindi man bigo ang lakad dahil pagdating sa tahanan, naroon ang babaylan. Sa itsura pa lang, masasabing inaasahan na ang pagdating nila. Hindi lang yun, natukoy kagad ang sadya. Hindi ordinaryong sakit ang dinadanas ng tiyahin mo, iha. Gawa ito ng isang mansisilat. Nasawi na rin ang pinsan mo. Nagwatak-watak ang pamilya ng mga kaanak. Naisip mo na rin ba na baka ikaw ang malas dahil sa tuwing tumutuloy ka sa tahanan, doon nagkakagulo? Ang ugat ng lahat ng ito, walang iba kung hindi ang mansisilat. Ang bilis naman ho. Nahulaan nyo ka agad? Pero pinag-uusapan na rin natin. Ano po bang mabisang paraan para mapaalis ang mansisilat? Bago sinagot ang katanungan, inimbitahan sila sa tahanan. Sa loob masasabing hindi pangkaraniwan ang matanda. Maraming kagamitan na nagmula sa sinauna o mga bagay na makikita sa isang tribo. Maging ang pananamit, nakapirasong tela lamang, bandana sa ulo, simbolo na nakaukit sa balat. Nag-alok ng inumin na kaagad pinaunlakan ni Ruel. Huwag ka mag-alala, wala tong lason. Inumin mo bago lumamig. Wika ni Ruel nang mapansin ang pag-aalinlangan. Kailangan mong iligtas ang batang ito bago pa balingan ng mansisilat. Hindi lilisanin ng tahanan kapag hindi na biktima ang lahat. Ilang taon pa lang to, kaawaan sana ng Diyos. Manang, nandito po kami para humingi ng tulong. Ano ba ang nararapat naming gawin para labanan ng banta ng mansisilat? May pangontra po ba o anuman? Hindi madadaan sa simpleng pangontra ang mansisilat. Madalas, kinakailangang hamunin ng harap-harapan. Sa ngayon, tiyahin mo pa ang binibiktima. Sa susunod ang tiyuhin mo, ang bata at ikaw. Napapatanong din ako ano ang meron sa angkan nyo para isa-isay ng mansisilat? Nakita mo hindi ba? Nakilala mo ba?
Hindi po, pero namukaan ko. Kamakailan ko lang din napagtanto na siya pala yun eh. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Wala po akong narinig sa mga tiyahin ko na may nakalaban kaming ganong klase. Iha, hindi sasalantain namang sisilatang angkan kung wala ka namang kasalanan. Kapag nangyari, malaki ang pinag-ugatan ng problema. Kilala ang mga ito bilang mapagigante. Hindi aalis sa tahanan kung hindi biktima ang lahat. Ngayon ang tanong, ano ang kasalanan nyo sa mansisilat na ito? Tatapatin din kita. Hindi ako gagawa ng hakbang kapag walang ideya sa dahilan. Kung gano'n nahanapin ko pa yung dahilan bago kayo tumulong? Paano kung wala kaming kasalanan? Paano kung kami lang talaga yung natipuan ng mansisilat? Kung gano'n wala pa rin kayong gagawin? Tinitigan ng matanda si Ruel. Maya-maya pa tumayo ito at nagtungo ng kusina. Rosaline, narinig mo si Uray Bayang? Hindi natin siya mapipilit sa ganitong paraan. Kailangan nating alamin ang dahilan ng mansisilat bago pa gumawa ng hakbang ang babaylan. Ito ang patakaran niya eh. Napabuntong hininga si Rosaline. Hindi makapaniwala na ganito ang aabutin. Hindi maitago ang inis. Nawi sa wala ang paghihirap na makarating sa tahanan nito. Nauwi sa sagutan, hindi mapigilan ng dalaga ang emosyon. Sinisi niya si Ruel. Ano ba naman yan? Naglaan pa tayo ng oras tapos wala namang palang mapapala. Kung ganun lang din sana hindi ka na nagmungkahi. Pati yung bata na damay sa walang kwentang lakad. Kapag to natipuan ng engkanto ang kapal pa naman ng gubat na dinaanan natin. Ikaw talaga mananagot. Nagagalit ka kaagad eh. Magtiwala ka kay Uray Bayang. Ngayon na dinulog natin sa kanya ang problema, asahan mong may tulong mula sa kanya. Magtiwala ka muna kasi. Napailing na lamang ang dalaga. Kinalimutan ang tungkol sa babaylan. Nag-isip ng ibang paraan kung paano maitataboy ang mansisilat. Sa muling pagpapakita nito, naglakas loob si Rosaline, nilapitan at kinausap. Magandang gabi po sa inyo, Ale. Palagi ko kayo napapansin eh. Baka may gusto kayong sabihin. Nakatitig po kayo sa bahay. May problema po ba? Sinubukan ni Rosaline nakausapin sa ganitong paraan. Kaso imbis na magpatuloy, naudlot. Ngumiti lang ito, nagmamadaling tumalikod. Sinundan niya, pero kinilabutan dahil naglaho sa dilim. Natatakot sa ideya dahil nagkalat ang tuyong dahon sa daan. Bawat apak maririnig ang ingay. Subalit hindi ganon sa matanda. Wala kahit anong tunog. Pagbalik sa bakuran, muling nasipat ang anino ng matanda. Kinukumpas ang mga kamay. Pagkatapos ay nawala din kagad. Ganito ang sitwasyon sa paglipas sa mga oras. Ang anino ni Aling Alma, paulit-ulit na rumehistro sa dingding. Umiikot sa tahanan. Maya-maya pa maririnig ang mahinang pagsambit ng mga salita. Kasabay ang walang tigil na pag-iyak ng bata. Umabot sa punto na maging si Rosaline humagulgol buhat ng takot. Sinubukan makiusap kaso walang balak pakinggan ng matanda. Patuloy ito sa pananakot habang si Rosaline at ang bata hindi na halos makahinga. Nasasakal sa bigat ng presensya. Ilang oras ang tinagal. Hindi na malayan kung anong oras natapos. Napagtanto na lamang na wala na ang matanda. Dito lang din nakahinga ang dalaga. Bumalik sa ayos ang tulog ng bata. Kinabukasan si Rosaline na mismo ang nagpunta sa tahanan ni Ruel. Nakiusap na samahan sa simbahan para makapagsimba. Ang punto ay makakuha ng banal na tubig. Walang naisip ang dalaga kung hindi ito gagawing proteksyon laban kay Aling Alma.
Pasimpleng hinulog ang panyo sa lagayan ng banal na tubig. Pagkukunwari para makakuha. Kahit tapos na ang misa, nanatili pa rin sa lobang dalaga. Taimtim ang pagdarasal. Humingi ng gabay sa Diyos. Balak sanang lumapit sa pare, kaso masyadong abala para makipag-usap sa kagaya niya. Hindi na rin makapag-intay ng ilang oras. Sana sinabi mo yung sadya mo. May kakilala akong sakristan, pwede naman tayong humingi eh. Sa totoo lang, hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Etong si Aling Alma, ang lakas ng loob na ipakita ang itsura sa biktima niya. Hindi ba siya natatakot na magsumbong ako sa may karunungan? Lantaran kasi siya kung gumawa ng kasamaan eh. Naguguluhan tuloy ako. Ako nga rin nagtataka eh, kasi sa naririnig kong usap-usapan, misteryoso at maingat kumilos ang mula sa kaliwa. Baka masyadong kampante na walang kukontra kaya lumalantad. O baka naman kampante na mapapatay ang biktima bago pa makapagsumbong. Doon na lang kaya muna kami sa bahay niyo, kung ayos lang ha. Natatakot na ako dito eh. 2 lang kami ng bata oh. Mamaya bumalik yung Ali. O sige, walang problema. Ako lang din naman mag-isa sa bahay eh. Mas mabuti nga ang ganun kasi hindi naman ako palagi makakapunta dito sa inyo. May mga manok si kuya eh, kailangan bantayan yun. Nang gabing yun, sa tahanan ni Roel na nuluyan, pero hindi pa rin nakaligtas sa banta ng mansisilat. Nalimpungatan si Rosaline sa alulong ng mga aso. Maya-maya pa nagsimulang umiyak ang bata. Inalo na rin ni Roel pero ayaw tumahan. Kakaiba ang iyak na para bang katapusan na ng hininga. Nagsilabasan ang ugat sa leeg at noo. Sobrang tinis ng bawat hiyaw. Nang silipin ng labas, nakita ang isang figura. Hindi man makilala kung sino dahil nasa malayo. Walang naisip kung hindi si Aling Alma. Lumipas ang oras, ganun pa rin ang sitwasyon. Nainis na si Roel kung kaya't nilunok ang takot. Nagbitbit ng itak. Lumabas. Walang pagdadalawang isip na hinamon ang may-ari ng anino. Hindi alintana ang oras. Sigaw ng sigaw. Lumabas ka dyan! Huwag kang magtago sa dilim, halika rito. Ang lakas mong manakot ha. Pero kapag ikaw ang hahamunin, ayaw mo magpakita, halika dito. Subukan natin yung kakayahan mo. Parang sa bata lang gumagana yan eh. Hoy, halika dito! Ruel, halika na nga dito. Baka mamaya may mangyari pa sa'yo eh. Habang hinahamon ng binata ang nilalang, panay naman si Rosaline. Nababahala ito sa posibleng mangyari, lalo pat mag-isa ito sa labas. Sa kabutiang palad, natigil din ng lumabas ang kapitbahay. Nagtaka sa ingay. Nang bumaling ang atensyon dito, nakakuha ng pagkakataon ang mansisilat. Tumakas at naglaho. Sa pangikayat ni Roel na alerto ang mga kapitbahay, sinabi nito na aswang, kaya naman naging alisto ang lahat. Hindi lang sila ang napuyat, maging ang mga ito ay nadamay. Kinabukasan, formal na humingi ng banal na tubig sa simbahan. Nagmungkahi ang kaibigang sakristan. Ipakonsulta sa pare ang bata para mabasbasan at mailayo sa anumang pahamak. Sumakto rin sa bakanting araw ng pare, kaya natuloy ang pagsusuri. Pagkatapos ng dasalan, itinapat na may masamang espiritong umaaligid sa bata. Isinailalim sa espiritual na ritual, binasahan mula sa banal na aklat at kung ano-ano pang pamamaraan ng simbahan. Sa kalagitnaan may maitim na usok. Bigla itong lumabas mula sa kung saan. Maya-maya pa narinig ang hiyaw na boses matanda. Hindi pakiusap ang sinisigaw kung hindi paghamon. Walang balak bumitaw. Dahil dito, 2 pare ang sabay na bumasa mula sa aklat. Mahaba ang proseso, subalit makalipas ang ilang sandali, unti-unting nawala ang usok.
Pinaliguan ng banal na tubig ang bata, binasbasan at saka sinabing ligtas na sa banta. Nakahinga si Rosaline, naiyak sa tuwa. Kagad niyakap ang bata na ngayon ay nakaramdam ng kagaanan. Sa tahanan dumiretso, inalagay sa dingding ang tansong krus na bigay ng pare. Kampante si Rosaline. Sa pamamagitan nito hindi malalapitan ng anumang kasamaan ang bahay. Subalit nagtaka, iba ang reaksyon ni Ruel. Parang hindi mo yata kinatuwa ah. Ligtas na ang bata, nabasbasan. Binigyan pa tayo ng proteksyon. Tignan na lang natin kung makakalapit pa yung mansisilat na yun. Hindi naman sa ayaw kong paniwalaan ng ganyang pamamaraan. Ang kaso lang, nag-aalangan ako tungkol sa sitwasyon eh. May mga bagay na sasapat ang puwersa kapag kampo ng kaliwang pag-uusapan. Hindi naman sa nilalahat ko ha. May mga espiritu o demonyo na simbahan ng katapat. Pero may mga pagkakataon din, kakailanganin natin ng totoong puwersa na kayang humarap sa mansisilat. Gusto mo pa rin bang isingit yung babaylan? Yun na nga ang punto ko. Kung papayag ka, pupuntahan ko kagad si Uray Bayang. Nauunawaan ko ang pag-aalala mo, Ruel. Maraming salamat. Kaso panatag na ako eh. Sapat na sa akin ang basbas ng simbahan para puksain ang umaaligid na peste sa bahay. Sana maintindihan mo. Lalong nakampante si Rosaline dahil na mga sumunod na araw, hindi nakita si Aling Alma. Isa pa, bumalik na rin sa tahanan ang tiyuhin at asawa nito. Magandang balita ang dala. Unti-unting gumaling sa karamdaman. Sa bahay na lang magpapatuloy ang gamutan. Walang ibang naisip ang dalaga kung hindi himala mula sa kalangitan. Sa kabilang banda, paminsan-minsan binabagabag sa salita ni Ruel. Kahit papano hindi nawaglit sa isip ang sinabi nito. Nagdududa tuloy kung talagang tapos na ang kalbaryo o nagpapalipas lamang ng araw. Hindi pinatulog sa ideya. Bumangon siya. Sa kusina tumambay. Hindi na malayan kung ilang oras nang naroon. Nabalik sa ulirat nang mapansin ang pabalik-balik na anino. Muli, naramdaman ang takot na gawa ng mansisilat. Sa hindi inasahan, muling namataan ang anino ni Aling Alma sa madilim na bahagi ng daan. Nakatayo ito, kagaya ng palaging ginagawa. Kinukumpas ang mga kamay. Bago makakilos si Rosaline, umiyak ang bata. Ang tiyuwing si Ray at ang asawa nito ang nagpatahan. Ang ginawa na lang ng dalaga ay matyagan si Aling Alma. Humakbang palapit. Kaya naisip ang tansong krus. Pero natigilan nang makita itong nakabaliktad. Maya-maya pa umalingasaw ang mabahong amoy. Nataranta ang lahat. Hindi malaman ang gagawin. Nablangko at nawala sa sariling katinuan. Sa kabutiang palad dumating si Ruel. Sumisigaw sa labas. Tinataboy ang ali. May sinasaboy ito na kung ano. Sa awa ng Diyos, ligtas ang lahat sa sandaling iyon. Dito na inamin ni Rosaline sa tiyuhin ang kaganapan sa mga araw na wala ito sa bahay. Hindi makapaniwala na ganon ang sinapit. Salamat na lang, ligtas kayo. Mabuti mabilis ka mag-isip, Rosaline. Tama ang ginawa mo na lumapit ka sa simbahan. Yung kanina, walang duda demonyong umaaligid. Yun na nga tiyo eh. Lumapit na kami sa simbahan pero nakakaranas pa rin tayo ng kababalaghan. Wika ni Rosaline. Sa puntong ito si Ruel naman ang nagsalita. Matapos marinig ang paliwanag ng binata, walang pagdadalawang isip na pumayag ang tiyuhin. Kinabukasan, bumalik si Ruel at Rosaline sa tahanan ng babaylan. Kagaya nung una, alam na nito ang pakay bago pa may makapagsalita. Ikalawang balik nyo na ito. Nasabi ko na ang kinakailangan bago umusad sa kasunod na akbang. Pero wala pa rin kayong dalang rason. Lalo nyo lang sinasayang ang oras.
Manang, hindi po namin alam kung anong kasalanan sa matandang yun. Tinanong ko si Tito Ray kung kilala niya ba si Aling Alma pero hindi po. Ngayon lang din niya nakita ang Ali. Natahimik ang babaylan. Dumiretso sa isang silid. Inaya silang sumunod. Gumuhit ng simbolo sa sahig gamit ang dugo ng manok. Nginudngud pa ang pugot na ulo. Matapos makapagsindi ng mga kandila, tinawag si Rosalyn. Bago makapagsalita ang dalaga, sinugatan nito ang palad niya. Nang makuha ang sapat na dami ng dugo ay pinatabi. Kinilabutan sa kasunod na kaganapan. Sa unang bigkas ng babaylan na nayo lahat ng balahibo sa katawan. Humampas ang malamig na hangin. Bumigat ang paligid na animoy may elementong hindi nakikita. Hindi lang yun. Maririnig maging ang kulog sa kalangitan. Nang mga sumunod na sandali, boses ng babae ang lumitaw. Nakilala dahil ito ang hiyaw doon sa simbahan. Patuloy sa pagsambit ang babaylan. Lalong kinilabutan si Rosalyn nang tumirik ang mga mata nito. Nangisay habang nakatayo na akala mo'y sinapian. Maya-maya pa, may usok na lumitaw mula sa mismong simbolo. Hindi nagtagal na hinto ang lahat. Bumagsak ang babaylan. Nawalan ng malay. Huwag kang mag-alala. Ganito si Uray Bayang pagkatapos ng ritual niya. Magkakamalay din yan maya-maya lang. Wika ni Ruel. Kinarga ang matanda at pinahiga sa papag. Nang magkamalay ito, pinaliwanag ang nahalungkat na kasagutan. Nung una hindi pa rin naniwala si Rosalyn. Naisip pa na gawa-gawa lamang dahil para sa kanya. Masyadong imposible. Ganito kasi ang pagkakasabi ng babaylan. May ugnayan ang ninuno ng dalaga sa angkan ng mansisilat. Ang kaugnayan, bawat panganay na apo ng bawat henerasyon, iaalay sa sinabing demonyo. Kaso nga lang, naputol ang kasunduan ng kumontra ang lolo ni Rosalyn. Unang miyembro ng pamilya na sumalungat. Nagpakalayo-layo dala ang sariling pamilya at nang isilang ang ama, mga tiyuhin at tiyahin. Nagsimula na rin ang pagigante ng mansisilat. Pinadala ang isang miyembro para guluhin ang angkan ng dalaga. Ano daw? Hindi lang pala kayo umaarte kanina habang nagri-ritual. Nangingisay pa kayo tapos ngayon naman gumagawa kayo ng kwento? Ano pa kayang kasunod niyan? Nauunawaan ko kung saan galing ang mga salitang yan. Gawa ng takot kaya mo nasasabi yan. Alam mo sa iyong kalooban, naniniwala ka. Ayaw mo tanggapin na may dating koneksyon ng pamilya nyo sa angkan ng mansisilat. Malamang manang. Sino bang taong gugustuhin na makipagkasundo sa ganyang klase ng tao? Sa pagkakaalam ko, reliyoso ang angkan namin Kaya imposible yung sinasabi nyo. Pasensya na po pero hindi biro yan. Tandaan mo iya. Sa bawat oras na nasasayang, ganun din kalala ang kakahantungan ng tinutuluyan mong bahay. Hindi sa basbas matatapos ang kalbaryo laban sa mansisilat. Kung gusto mong maisalba ang buhay nyo, handa kong tumulong. Subalit kung meron kang pagdududa, hindi ko pwedeng isagawa ang ritual sa nararapat na hakbang. Ang pinakaimportante, dapat naniniwala sa akin ang tutulungan ko. Bukas ang pintuan ko kung sakaling gusto mong bumalik. Tumalikod na si Rosalyn. Maging si Ruel, hindi na nakapagsalita. Pagdating ng tahanan, pag-aaway kagad ang naabutan. Palipat-lipat na lamang ang tingin. Hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Parehong galit ang tiyuhin at ang asawa nito. Ang bata sa tabi ay umiiyak. Umawat si Ruel pero nauwi sa pisikalan nang hindi na madala sa simpleng seta. May dinukot ang binata sa bulsa. Sinaboy ang laman ng likido, diretso sa muka ng mag-asawa. Dahan-dahang natigil.
Maya-maya pa ay nawalan ng malay. Sa pagpapaliwanag ni Ruel, nagmula ang langis kay Uray Bayang. Ito ang ginamit sa pagtaboy sa mansisilat noong gabi. Alam kong hindi titigil ang kalaban kaya humingi ako nito. Nakita mo naman kung gaano ka-epektibo, di ba? Rosaline, sundin natin ang sinabi ni Uray Bayang. Kung hindi ka magdidesisyon ngayon, hindi lang ito ang abutin ng pamilya mo. Hindi ito pananakot lang. Humingi ng oras para makapag-isip. Bumalik na rin sa katinoan si Tito Ray. Una itong tinanong. Pagkatapos, inisa-isa ang mga tsuhin at tiyahin na hanggang sa puntong ito, hindi pa rin naayos ang pagkawatak-watak ng pamilya. Ang namatayan, patuloy nagsisisihan kung sino ang may kasalanan. Masyadong magulo ang lahat. Sa kabila nito, maayos namang nasagot ang katanungan. Pareho ang tugon. Walang alam sa kasunduang sinabi ng babaylan. Pinakilala si Aling Alma sa simpleng paglalarawan, pero wala ni isa ang nakaalala. Matapos makolekta ang testimonya ng bawat isa, bumalik sa tahanan ni Uray Bayang. Sa puntong ito, pinanghawakan ni Rosaline ang paniniwala na nagkamali ang babaylan sa paggalungkat ng sagot. Ang sabi naman ni Uray Bayang, walang kaalaman ang mga nakipag-usap sa kanya. Hindi nila alam ang tunay na nangyari sa angkan. Muling pinaliwanag ng matanda. Unti-unting tinanggap ni Rosaline ang katotohanan. Nakumbinse. Lalo na nang mapansing hindi namimilit si Uray Bayang na paniwalaan ang sinabi nito. Binigyan siya ng kaunting oras para makapagdesisyon. Nang makapagpa siya, walang pagdadalawang isip na hinayaan itong gawin ang dapat. Binigyan ni Rosaline ng sisidlan, nakakasya sa bilang ng tsuhin at tiyahin. Inutusan ni Uray Bayang na kumuha ng kahit isang patak ng dugo mula sa mga ito. Pinakaimportanteng sangkap para isagawa ang ritual. Hindi dahil humiwalay ang lolo mo, mangangahulugang naputol ang kasunduan. Nakatali pa rin kayo at para tuluyang mapigtas, kinakailangan ng dugo ng bawat isa. Huwag mo rin kalimutan ang sayo. Dahil sa henerasyon niyong magpipinsan, ikaw ang panganay. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Rosaline nang marinig ito. Subalit na manhid ang katawan nang mapagtantong sa henerasyon niya. Siya ang dapat ialay sa sinasambang demonyo. Bago makapag-isip ng pag-urong, pinasakay siya ni Ruel sa motorsiklo. Pagdating sa tahanan, sinimulan kagad ang pagkuha ng dugo. Bago yun, sinambit ang turong salita ng babaylan. Sa pamamagitan nito, sandaling nawala sa pag-iisip ang tsuhin at dito isasagawa ang kasunod na hakbang. Nang makuhaan ng dugo ang lahat, inihanda ang sarili. Nanginginig ang mga kamay habang nakatitig sa kutsilyo at sisidlan. Ilang beses nang nagbalak pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagawa. Napabuntong hininga, pikit matang sinugatan ang palad. Nang maibigay sa babaylan, lumikha ito ng simbolo gamit ang nakuwang dugo. Ang tira ay hinalo sa minasang lupa. Habang humuhulma ng kung ano, panay sambit ng salita. Maya-maya pa nakabuo ng estatwang gawa sa lupa. Nang titigang mabuti, natigilan si Rosaline. Kuwang-kuwa ang wangis at postura ni Aling Alma. Hindi maiwasang mapatanong. Kilala niyo na po ba si Aling Alma? Kuwang-kuwa niyo po yung itsura eh. Sinusunod ko lang ang puwersang dumidikta sa aking mga kamay. Ang mabubuong muka ay hindi malalayo sa wangis ng mansisilat. Pero alam mo ba, hindi ito ang tunay na mukha ng kalaban. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Bago masagot ang katanungan, tumalikod si Uray Bayang para ituloy ang kasunod na hakbang. Pumwesto sa gitna ng ginuhit na simbolo. Bumigkas na mga salita. Maya-maya pa ay kumulog.
Kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan na para bang nagkaisa ang babaylan at kalangitan. Nang sumunod na sandali, sinilaban ang hinulmang hugis ng mansisilat. Bagyang gumalaw na para bang nagkaroon ng sariling buhay. Hindi naglaon. May narinig na boses. Purong sigaw ng masasamang salita. Panay din ang tanong kung sino ang nanghas na gawin ang ganitong bagay. Sinagot ito ni Uray Bayang sa lengguwahe na siya lang ang nakakaunawa. Sumiklab ang apoy bilang tugon ng mansisilat. Nagsimula na ring masunog ang ibang bahagi ng tahanan. Maya-maya pa ay lumakas ang ulan. Bumaha sa baging iyon. Ito mismo ang nag-apula sa apoy. Tuloy-tuloy ang kaganapan sa pagitan ng babaylan at mansisilat. Hindi man mukha ang nakaharap si Aling Alma, pero ganun pa rin ang pakiramdam. Ang hinulmang estatwa na hindi naman sana kalakihan, ngayon ay tila ba buhay na buhay. Nakikipag-usap, nakikipagsagutan, tinatapatan si Uray Bayang. Ilang sandali pa napansing dumadaing na rin ang babaylan. Ruel, dumudugo yung bibig ni Uray Bayang. Hindi niya na yata kaya eh. Gawan mo ng paraan para matigil. Kapag namatay yan, tayo masisisi. Yan ba talaga naisip mo sa sitwasyong to? Huwag kang mag-alala. Kahit maglupasay si Urang Bayang, wala sa bokabularyo niya ang sumuko sa kalagitnaan ng laban. Hindi rin sisimulan kung alam niyang matatalo siya. Magtiwala ka. Sa kabila ng salita ni Ruel, hindi pa rin maiwasang mag-alala ng dalaga. Sa paglipas ng oras, bumulwak ang dugo sa bibig ng babaylan. Kapansin-pansin ng pagod na para bang kinakaya na lamang, na hinahantay na lang kung kailan matatapos ang ritual. Nabaling ang pansin sa sugatang palad. Ngayon lang ito kumirot. Kirot na parang buong katawan ang sugatan. Nakaramdam ng kakaibang puwersang nananalaytay sa ugat. Ilang sandali pa nakikita ang wangis ni Aling Alma. Galit. Mariing nakatitig. May sinasabi subalit hindi marinig ang boses. Ito ang nakita ng dalaga saan man tumingin. Kahit sa pagpikit ganun din. Sa kabutiang palad mabilis ang babaylan. Umihip ng dasal sa direksyon ng dalaga. Humupa ang kirot ng sugat. Hindi na rin makita ang itsura ng mansisilat. Nang ibalik ang atensyon sa kaganapan, wala pa ring tigil sa palitan ng puwersa. Kapansin-pansin ang pinsala sa inulmang estatwa. Ganon din si Uray Bayang na habang tumatagal nahirapang bumigkas. Umabot sa punto, naisip ni Rosaline na hindi na nito kaya. Subalit kagaya ng sinabi ni Ruel, tinatapos ang ritual. Sumabay sa pagbagsak ang pagkasira ng estatwa, pero hindi nangangahulugan, tapos din ang buhay ng babaylan. Makaraan ng ilang oras ay nagkamali ito. Nahiwagaan si Rosaline dahil parang walang nangyari. Akala mo nagising lang sa mahabang tulog. Maya-maya pa, binalingan ang palad ng dalaga. Sumambit ng dasal, inihip sa sugat. Nanlaki ang mga mata ng biglang saksakin. Napalunok si Rosaline pero ang pinagtataka, hindi nakaramdam ng anumang hapdi kahit tumagos ang patalim. Matapos masambit, hinugot at tinapalan ng halamang gamot. Sumabay si Urang Bayang pababa ng kabundukan. Naunawaan ni Rosaline ang sinabi noon ni Ruel na tagong babaylan ang matanda. Ngayon kasi, maayos ang kasuotan nito. Malayong malayo sa nakagisna na kaperasong tela. Sinuyod nito ang lugar. Hindi naglaon natunton ang tahanan ni Aling Alma. Nasaksihan ng dalaga ang sitwasyon. Hinayaan siya ng babaylan na makita ang pagdurusa ng mansisilat. May bakas ang pagkasunog ang bawat parte ng katawan. Napuruhan pa ito sa muka. Nangihina. Nakabaluktot na lamang sa tabi.
Itakala mo siguro na hindi kita matatagpuan. Naisip mo rin na hindi lalapit sa may karunungan ng dalaga kaya kampante kang lumantad. Alam ko ang rason mo. Dahil itong dalaga sana ang iaalay sa sinasamba niyong demonyo kapalit ng karagdagang lakas. Pagmula sa oras na ito, tapos na ang koneksyon mo sa dalaga. Oras na para patawan ka ng parusa. Sumasamba ka sa demonyo na nagmula sa karian sa ilalim ng lupa. Lugar kung saan binabalot ng apoy ng pagdurusa. Yun din ang papatay sa iyo. Sinimulan ni Uray Bayang ang pagbigkas ng salita. Sinabayan pa ng kumpas ng tungkod. Subalit na antala na manlaban ang mansisilat. Gumante ng orasyon pero sa kabutiang palad, wala na itong sapat na lakas. Tinuloy ng babaylan ang pagpataw. Maya-maya pa ay dumaing. Humiyaw na parang sinisilaban. Habang nasa huling sandali ng buhay, panay sambit ng sumpa. Gayunpaman, baliwala na lamang dahil wala na itong kakayahan. Sa mismong harapan, nasaksiyan ng kamatayan ng mapanghas na mansisilat. Walang apoy pero sunog ang katawan nito. Sa ganung paraan, natapos ang kalbaryo na hatid ng mansisilat. Sa nangyari napagtanto ni Rosaline na hindi pwedeng isawalang bahala ang kaganapan sa paligid. Ano man ang kahinahinalang napapansin, bigyan ng atensyon para mapigilan ang paglala ng problema. Matutong magtiwala sa may mga kaalaman sa lihim na karunungan. Malaki ang kanyang pasasalamat na siya ay tinulungan ng isang malakas sa babaylan o mas kilala sa katawagan na Uray Bayang. Pupunta ka ba sa sementeryo ngayong araw ng mga patay? Huwag na huwag mong kakalimutan ang insenso candle for cleansing mo, kabayan. Isang beses sa isang taon, dapat nagsisindi ka ng espesyal na kandila para sa mahal mo sa buhay na sumakabilang buhay. Insenso candle, insenso na ginawang kandila. May kasama itong orasyon at guidelines, lilinisin, aalagaan, bigyan ng pagmamahal ang tahanan ng mga sumakabilang buhay gamit ang insenso candle for cleansing. Kung interesado ka, kabayan, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise Insenso Candle. Mag-ingat sa mga scammers.